button, unsa ba? Para malingaw na. Para ang katong ilitsyon ninyong gikaon, matagtag to. Amen. No, so excited na dapat. Kay kung dili ta excited na sa nahitabo karon, yes gabi patug nako kay pag human ako ga-review ko sa lesson dayon giplaster nako. Tulog na ako kay basta Sabado magod ni Domingo sayo ko mata, pray. Tingala ko uyog man, ingko di man sa kulipong siguro. Kay na ako'y bagong tambal nga gitake dili nako mag-maintenance every day. Once siya inject nako. So niingon ang doktor nga, pastor, ang usa sa imong malipong ka ana ba? Pero durang grabe sa ning lipong nga hasta imong katri mo uyog man. Kundi gid normal ba? Linog siguro gini kay anak ko nya kawayan man to dito ilang lapinab. Anak ko kusuga ani oy. Tan-aw sa mga anak wala man sad Dayon imbis dili na ko mugunit og cellphone para lang ako lang i-confirm ba nga sakto gyud daghang kay ni post linog ay tinuod gyud ay nailinog. Dayon kusog dito sa Davao. O gani ang mga naa didto naman ko'y chat group sa mga pastors nga naa dito sa JSC karon nga member sa Baptist group nga nanggawa sila sa condominium kay naa may JSC Junior Student Convention nanggawa sila nakatiniil tay tungod sa kakusog sa ba. And amo nang try sa una sa Cagayan nag-honeymoon mi sa akong asawa tinud kusog ug naa mi ato sa tunga hotel ang likod sa Kitkay. Lain ang kauban ako nga mga babae wa sila katiwas og ligo. Naapag siya sabon. Ako ni gawas mi dali mi dito mi agi sa exit. Kudi gid nila limlinog So pray ta ug angay ta malipay kay hapit ta mobalik ang Ginoo. Amen. Rumors of war tan-awa ang Israel karon. And sige gubat. There will be earthquakes, bagyo. Karon na ni bugnaw, actually bugnaw pero last time dili na masabtan nimo imbis November, December init kayo. So naay climate change ang gitawag ana. Dayon giniha there will be terror. Naana po'y bomba nga gipabuto. I don't know unsay dili pa nato maano ana di mata pwede mo conclude. Pero panlita as a pastor lang advice nako ayaw lang sa mo og laag-laag kana bitong naay mga Pasko sa nang naay mga lights. Ang gingon sa Bible, be wise as a serpent and harmless as a dove. Yes, na may Ginoo mo protekta pero mas maayo gyud nang maglikay tadaan. Kung labinag naamoy mga anak, yes, ganahan sila na picture-picture. Pero as long, dire sa, to God be the glory, dire sa Capitol, kung diha lang mo siguro, why problema dire kay, di paningkamutan sa atong governor, sa atong congressman dire, nga gigubot. Pero kung muadto mo tanggo, kung asam, gay mo, ayaw lang sa kay, advice lang niya as a pastor, as a shepherd, nga di lang sa mo pataka og lakaw-lakaw kung mahimo diha lang sa mo sa balay kung gusto mo diha kung diha lang sa Capitol na lang diha mo na kay favorito ra ba nila kanang daghang tao ba ngano man pastor they will create terror man anak ko ingnan ako manghod brad makadungog ko sa una nga tong ulitaw pa ko di man ko mahadlok di man yung mahadlok kang pero mahadlok ka tungod na kay anak ba? Sabi itong, panlitan man Di ba tuwa na? Pero ang pasabot ba? Uyugo ni mo imong anak. Nigboto dayon ang delikado mudagan ang mga tao stampede. May pareha ka nako kadakog lawas nga pwede nimo bahalag ako'y tumban. Anak-anak. Pero gamay kay ka na lang Pero man ang everything naaman sa kamot sa Ginoo man. Di ta mahadlok pero kinahanglan naalan tay Mo nang maminaw. Di na ta magluya-luya kay ang mga signs of His coming na gyud.
Gamay na lang yun. Labi maminaw ka, wa mo'y linga, wa mo'y maminaw mo, ano bitaw ninyo, pangitaan nyo, metropolitan, paminaw mo, eklesiya, paminaw mo sa kanang wali ni Pastor Ben ni Abante, labi na about sa Israel. Kung sige kag paminaw, makaanak ko ba, naminaw ko, sige kog maminaw, ko, Lord, hapit na gid ka mo balik. Hapit na gid. Kanang nahitabo sa Israel nga gamay na lagkuwang kana, labi nagtabangan na sa diha. Pero as of now, napa may mustad. Pero nag-abot sa panahon nga kana. And nanguli ng mga Israelites, mga Hudiyo, nanguli na sa ilaha. Mo nang i-pray na to padayon. Amen? Pero samtang wa pa ni balik ang Ginoo padayon ta. Amen? Mo nang daghan ta og mga activities this month, next month, preparation sa atong Thanksgiving. And by the way, sa atong Thanksgiving, mahimo nindot atong suot. Amen? Wala tay Sunday school ana. Nasiguro na ako pa testimonihon, dayon magwali ko, diretso na para taas-taas atong wali, paghuman, kaon ta, dayon magkaon, report ko, dula dayon, dula ta, dayon kung napay time, pwede ta makadulag mga lalaki, dula mag basketball, kung unsa man, pero before ang mag fellowship ng Mayo. Dayon, pray din ninyo akong ugangan, wala sila karon, giubo siya, dayon sakit siya, dayon pray ninyo kay ang ngita gid mi og kanang hospital or right doctor og man siya oncologist nga pray ninyo nga maka-appointment na siya para maoperahan, para long kanang laling panahon ba para dili sayang iyang leave kay mahurot ang iyang leave. So pray na to nga maka-appoint storyahan sila ugma sa oncologist, dayon maka-appointment sila, dayon unsay kabubuton sa Ginoo, pray na to nga maplaster ang tanan. Dayon pray na naay ongoing virus karon kana bitong magsakit imong tutunlan din padong kag ubo hilanat. So mahimo kung mo katol na gyud yung tutunlan, masakit na gani, gargle mo ana, asin, initubig, asin ana, gargle. Dayon dayon tan-aw gyud ninyo inyong asawa, inyong bana kay gaano na ayo gamita iyang baso, ayo sa kiss, ayo sa kay mo takod na. Dayon kana siya nga virus, hotdon mo ana, hotdon ang balay ana. Tinod kay ang kuan na si Lucas, sige sa kiss ni Lucas. Siya na po sunod ambot ganiha sad murag action na po doon akong tutunlan noon kay motuyok ra mga virus god. So pray lang ta di lang ta kumpiyansa. Nay virus nga kanang siya kanang viral ba nga. Amen. Manindog na Hebrews chapter 12. The pray goes Ginoo, Lord, unsa may ako iwali end of the month naman in unsay kinanglanon sa mga Kristohano nimo. Hebrews chapter 12 verses 1 to 3. We'll read this together. Nana, mga bisita, patanawan ninyo. Manang wala gyud ko dia sa board, kanang sa TV kay para makabasa mo. Okay, we'll read verse 1, 2, and 3. Ready? Read. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience and the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. The essence of staying in the reins, ang kinahanglanon para kita magpabilin sa lumba. Amen? Dako atong ulo pa yung mata, Lord, salamat.
Salamat sa imong mga katawhan nga ni Ari. Salamat sa mga panalangin sa tibok nimong semana. Salamat Lord imong ming gibantayan sa proteksyon. Salamat sa mga negosyo nga sa imong mga Kristohano nga imong gipanalanginan padayon. Ang mga pagskwela nila, ilang mga trabaho, tagaan mo sila kaalam, proteksyon, kusog. Grasya, bisag dili may angay, pero salamat kay Lord nga ikaw, Diyos, nakabalo sa tanan. Salamat Lord sa pagpanalangin sa imong mga katawhan. Padayon na Lord. I pray, bless ni Lord ang mensahe karon kabuntagon. I know in this time na ay mga difficulties, na ay mga struggles. So I pray, bless ni mo ang mensahe, gamita ko Lord. Speak from within, speak from without. Praise na ako Lord, itago ko sa imong cross. Dili nga ako ang imakitan, kundi ang imong grasya. Ako lang Lord, gihimo Lord nga mouthpiece para Lord nga paabot aning mensahe nimo karong kabuntagon. Labi na Lord sa mga kinahanglanon sa mga Kristohanon karon. And I know we are in the last days. Gamay na nagkulang kanus aman ka mo balik. Mas maayo Lord nga magpabilin mi butang mo sa hunahuna nga naami sa lumba. So I pray bless nimo ni mensahiya. Tagay wisdom ang nasa taas. Pray nako nga proteksyonan nimo internet. Watag usa microphone, kurente, tanan Lord. Ug Lord ang palibot bantay. Padalay mong anghel, kung naa may kalabutan ng mong kaaway, nga magsamok-samok, nga dili sila kapenetrate ang imong pulong sa ngalan ni Jesus Kristo sa miling idugo, ako sa ibadlong, sila pwede magsamok-samok. Kung unsa may nakasamok sa mga hunahuna, sa mga katawhan, karon I pray nga imong kwaon sa ngalan ni Jesus sa miling idugo, para Lord, mahimong focus o mag-grasp nila, masabtan nila ang imong mensahe karon. Nga dili mahimong kawang ug sayang ang ilang pag-aridere, pagpaminaw. I pray Lord, salamat kay Lord nga dili kayo init. Salamat kay Lord nindot kayong panahon. So tabangi mi, dalaygon kay ka sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Lingkod. The essence of staying in the race. Mao na ingon siya sa verse 1, wherefore seeing we also are compassed about with so a great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience and the race that is set before us. Tungod niini sa nakita nga kita usab gilibutan sa usa ka mabagang panganod sa mga saksi. Ihikling nato ang matag kabugaton ug ang sala sa labing kasayon nga makapukan kanato ug atong daganon uban sa pailob ang lumba nga anaa sa atong atubangan. Nowhere in the Bible we are promised the Christian life is going to be easy. Amen? Wala gi-promise sa Bible nga ang Christian life nato sayon. Dili sayon. Dili mo nang moingon ka, oy Lord, luwas nam tako nganong nagkaingani man ko, hey, dili na. Wala gi-promise sa Bible nga the Christian life is busy. Dili easy. Dili sayon. And in fact, the opposite is true. O gani, ang opposite niya, mo'y tinuod. Mo nang ingon sa John 16:33, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Kining mga butang nga akong gisulti nganha kaninyo, aron dinhi kanako kamo makabaton og kalinaw. Asa ta makabaton og kalinaw, diha lang kang Jesus Christ. Kung imong hunaw-hunaon bitaw, kung wala tay Kristo, hey, paminaw. Yes, Christian life is not easy, but the thing is, nakanindot natay Jesus Christ nga maghatag natog kalinaw. Peace. Tinudanay nga kalinaw. Sa naagian nato COVID, sa deflation, sa dayon nag-increase na pod ang mga palilton. Kung wa kay dili ta magsalig sa Ginoo, ang atong pagsalig naa sa atong trabaho or sa wa gid tay kalinaw diha. Pero ningon siya,
aron dinhi kanako kamo makabaton og kalinaw. Sa kalibutan kamo makabaton og kasakit. Yes, in the world ye shall have tribulation. Nya asa man ta nagpuyo? Be? Asa ta nagpuyo? Sa kalibutan. Og ningon siya, in this world, ye shall have tribulation. May kag-tribulation gani. Sa kalibutan kamo makabaton og kasakitan. Hoy, dili ta exempted na, oy. Naagi kasakitan, oy. Yes. Nawad ang tagpastor, nawad ang tagasawa sa pastor. Dagang kasakitan. Unsa may mga kasakitan imong nagian? Nagpabadlong imong anak. Daghang tagkasakitan. Ang gatuo ka sa tao nga imong gisaligan imong ano, pero wala di ay dili day loyal sa imuha. Kasakitan. Unsa may kasakitan pa ang imong nagian? Pastor, nagbulag si Katnil. Ayaw gid mo tao. Hoy, kung nihilak mo kay imo kay nagbulag sila, kabuang yun. Ambot ingnon kita mo binuang yun. Pastor, wa may labing masakit ato pastor kay paminaw unsa may labot ato ana wa man sila kailan nato. Unang-una wa na sila kailan nato. Number 2 di na sila Kristohanon. Og normal na sila ha nga bisa pagpila na sila ka years diha magbulag yun na. Ang dili normal sa Kristohanon kung ikaw ni apil kag hilak, kinasakitan ka, inamaw. Tanaw ito ko daghan hilak ba? May man to sila kay unbeliever man to. Hilak sila. Kuhastang anang uban. Hoy, in town, wa gina sila kailan ninyo. Di manggod kay ganahan magud silang tandem kay cute kaayo. Actually, I don't know. Naalagi, friend, akong asawa, nga director sa, naghangtod karon, direct ang tawag namo sa iya ha. And consultant siya sa kanabitang, so kitang imnon gani nga no? Dili ka ng imnon bitaw nga mura bitaw siya juice lang. Nga mura siya diet niya, juice ang gamiton, itong green. Ha? Dili, barley katong Herbalife, yes. Consultant siya sa Herbalife. Dayon, nagpaano kung patimbang ko na. Dayon, kitungod sa akong curiosity kung tinuod ba, direct. Nasabi kasi ni ano sa akin na ano daw. Siya hindi naman totoo yan. On screen, ano lang naman sila. Di naman talagang may ano yan sila. Oh, time pa sa. Kung nagsulti siya nga, direktor siya, ay lahara sana. Pero ang una diya, tilabot diya eh. Amen? Sakto gitong ingon sa ano. Ang mga pastor, manay chat group. Hoy, basig, ma-appeal sa inyong point number 1 si Katnil ha. Na-appeal yun. Dili man sa pagbadlong lang. Sa kalibutan ka mo, makabaton o kasakitan. Normal na. Naagi kasakit ni kalabutana. Imong friend, abi ni mo, friend siya niya, tuo ka, gibetray di kasi imong friend, wa siya nagsaba nga, uyab din sila niya, ano, di ba sakit? Kasakitan. Ano sa pa yung mga sakit nga imong naagian? Apan, pagmalipayon, niingon si Jesus Christ, be of good cheer. Why? Gidaog ko na ang kalibutan. Ang kanindot nato sa Christian life, kaya nga naman, ang nagdaog sa kalibutan, nasa to kasing-kasing, atong manluluwas. Every time nga naay kasakitan, every time nga naay panahon nga di ta kasabot, mudo ta ni Jesus Christ, magpalaban ta siya, tabangan ta niya. Muna'y kalainan nato kaysa uban. Yes, although Christian life is not easy, but the thing is, natay Ginoong Hesus nga mo tabang nato.
Mo nang, hey, dili ta pareha sa unbelievers nga in order sila kay masakitan sila, ang ilang coping mechanism, ang ilang muinom sila in which dili makatabang. Pangutana, ni guman ni mog inom, mawala ba ang problema? Wala ang problema, nadugangan pa kay nganuman ikaw na hangover pa, sakit pa imong ulo. Ang uban, to the worst, maghikog sila kay ang ila lang i-end na akong life, brag dili na nako kaya. Pero yun si Jesus Christ, hey, be of good cheer. Apan pagmalipayon, gidaog ko na ang kalibutan. Human, sa dihang giglans siyang sa dito sa cross, dito ang victory, triumph, gidaog na niya ang kalibutan. Yes, difficulties will come and trials will cross our paths, and often we will be tempted to quit on God and drop out the race. Yes, naay kalisdanan, naay trials nga moabot sa atong mo tempta nga mo undang na sa tupagdagan. Dili na ko mo padayon, dili na ko mo dagan, buta sabot, dili na ko ganan mo simba, mo undang na ko. That seems to be the idea in the book of Hebrews. Kaya during this time, grabe ang persecution. These Christians were enduring a terrible time of trial and persecution. In a light that the writer is attempting to encourage these weary, hurting believers to be faithful to the Lord and continue to run the race. Ang aning author, wala may gibutang drakin sa author, pero ingon sila, basig na possibility si Apostle Paul, pero wala specifically gibutang dia. Ingon sila nga, ni attempt siyang encourage sa nagikapoy nga mga Kristohanon, nga gisakita mga Kristohanon, pareha sa ato karon kinsay wala nasakiti, kinsa may wala gikapoy. Kung wala ka gikapoy sa mga Kristohanon kinabuhi, bakakon ka. Not all the time nga ganahan ka mo simba. Kaya nga naman, kung ganahan ka mo simba, dili unta ka late. But there are times nga mag-struggle ka. Matingala ka, Domingo pa lang sa buntag, magsige na kagingon, murag gilantan man ko, pero dili ka gilantan. Murag lang. Ngano lagi ni Kalunis, dili lagi kahilante. Why? You are discouraged. Gikapoy ka. Nasakitan ka. Pero niingon ang writer, gi-encourage niya to be faithful to learn, continue to run the race. The author of Hebrews is comparing the Christian life to a race. Ang author ani nga libro, ani nga book sa Hebrews, gikumpara niya atong Kristohanong kinabuhi sa usa ka dagan. He's not talking about 100-yard dash. May kag 100-yard dash gani, paspas kayo, paguman, dili. Instead, he is referring to a marathon. May kag marathon gani, dugay hinay. Dugay na siya nga mahuman. Dili siya 100 dash. A race that requires endurance. Hey, sa ato Kristohanong kinabuhi, dili pwede nga wala ta endurance. And not only endurance, preparation. Kaya kung wala tayo endurance, wala ko kita runner. Nga niadto sa nidagan og marathon, nga nag-abot niya 300 wala na. Diundang na wala. Ang grabe ang ilang preparation na sa diet nila na. Every morning, gadaga na. Anto daga pacing na sila pacing. Kaya nga naman, that requires endurance and preparation. Today, I know that I am in a physical shape to run a marathon. Yes, tinood. Dili ko pwede nga mudagan og marathon. Dili ko pwede mudagan og 100 dash. In physical shape na kung hingani, dili ta pwede. Bisag ka mo nga mga niwang, dili mo pwede kung wala mo'y practice, dili pwede. But I can be in the kind of spiritual shape it takes to run the Christian race. For na spiritual nga
shape it takes to run the Christian race. In a day when runners seems to be dropping out on every hand, there are times when it's easy to be discouraged about your own race. Yes, dali ta ma-discourage. When trials come, there may be the temptation to drop out for a while and let the others do the running. Yes, nindot kayo idagan ang Kristohanong kinabuhi kung walay pagsulay. No. Dasig kay ka kung walay pagsulay, pero kung abot kay sa imo pagsulay, di ba dili kaganahan mo padayon? Yes, easy kayo. Praise God, praise the Lord. Pero muabot sa panahon nga naay trial sa imo nga itugod sa Ginoo. Di ba? Dili kaganahan mo pakitag tao. To the extent, dili kaganahan makigistorya gani sa Ginoo. Ngayon nakamuundang ako. Ngayon ka, padayon na lang mo. How many nga atong gi-encourage nga wala diri tanawa gani. Daggan unta na diha sa imong lingkuranan diha karon nga na dapat unta na diha nilingkod pero wala na sila diha. Kaya nga naman, niingon sila, muundang na ako, kamo nalay padayon. Ano? Lingiya gani. Na ay mga dapat-tapad nato diha nga kauban ito natong simba nga nung wala man sila diri karon. They're tired. Kapoy. I want to help you stay in the race. I want to share the essence that is given in these verses that will help you and me run the race we are on today. Tabangan nato ang atong kaugalingon. Pastor, dili bot pasabot nga kay pastor ko dili naay panahon nga dili mi ganahan parihara sa inyo ang gibati. Naay mga discouragement, naay trials, pero dili pwede nga dili itong padayon mo nang tabangan nato ang kaugalingon karon. I do not know what you may be facing today as you run your race. Wala ko kabalo kung unsay imong giatubang karon. Pero based sa inyong mga itsura, each one of you na atay giatubang. You can have your poker face, pero dili mamakak ang inyong mata. Kaya ngano ang atong mata mo ay window sa atong kalag. Wala ko kabalo sa inyong giatubang karong. I do not know what you are facing right now as you run your race, but I do know the things revealed in these verses will help us all to be the runners who are pleasing to the Lord God. Nga mobalik tatang bersikulo ha nga while gadaganta nga mahimo ta nga kalipay diya sa Ginoo. As the Lord gives liberty, allow me to share with you the essence, the most significant or element or quality or aspect, thing or a person of staying in the race. My goal in this this message is that when we reach the end of the race, we may say with that Apostle Paul, 2 Timothy chapter 4 verse 7. Ablihin niyo yung Bible. 2 Timothy chapter 4 verse 7. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Nga maingon ka, ako nakig-away na sa maayong pakig-away. Yes, ang atong Christian life is not only a race. Kita sama sa mga Christian soldiers. Na times nga makig-away sa tagmano. Pero ningon si Apostle Paul, I have fought a good fight. Dili kay wala lang gitubag sa Ginoo ang imong pagampo na kay gidiscern niundang naka asa man ang good fight ana. Naalang kay gi-expect sa Ginoo. And by the way, dili tanan nga imong ipangayoon sa Ginoo ihatag biya dayon.
Nga, kinahanglan ba? Moingon na, pare kang Apostle Paul, I have fought a good fight. Yes, lisod ang Christian life. Pero, hoy, nakigaway sa kalisod, sa kalisdanan. Kaingon ka ba? I have fought a good fight. Mangutan ako, makasulti ba ka? I have fought a good fight. I have finished my course. Ako natapos na sa akong lumba. Ako nakabantay na sa pagtuo. Sige lang, I'll explain this sa 2 Timothy nga nung mao ni gisulti ni Apostle Paul. As the message will go on. Why is it? Wala ba mo nakabantay? Makakita kag mga pastor nga tigulang. Sa iya lang presensya, di ba, mabless na ka? Tinod. Pastor Di Salva, doktor. Makakita lang ka mo, barog lang sila. Sa pagbarog pa lang ladaan, nga bisag sa ilang katiguangon, pwede naman sa ingon sila, retire na ko, pero muwalay gihapon. Sa ila pa lang presensya daan, makaingon ka, blessing na sila daan. Ni kanindot na itong mga Kristohanon nga nagkatigulang ta, nga makakita ang mga bagong Kristohanon sa ito, makaingon ta, kini biya ang akong ginalantaw. And by the way, we will not use idol ha. Kini biya siya akong gina-idol. Dili, kini biya ang akong ginalantaw nga example sa akong pagka-Kristohanon. Kaya nga naman, gracious Ginoo, naay mga struggles, pero bunal yun. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Number 1, consider the saints. One of the essence nga makastay ta padayon sa lumba, kinahanglan nato i-consider ang mga saints. Verse 1, balik ta. Wherefore, seeing we also are compassed about with so a great cloud of witnesses. Tungod niini sa nakita sa nakita kita usab gilibutan sa usa ka mabagang panganod sa mga saksi. Wow! Kanindot. As the author begins this chapter, he draws our attention back to Thank you. Ako ning ilong o nasamad. I have fought a good fight. Concern ka sa akin eh. Walang hihigit kay Katnil. Thank you, Ma'am Madam Tin. Salamat. Muna'y asawa. Concern gid sa bana. Kabalo ko mga, kamo na may sulti sa sangon, pero naikog mo, pero salamat tong asawa, di siya maikog. Pero I have fought a good fight. Bahalag, mga samat dito. Abi na akong nasunggo ko ba? Kuyawan ko, nasunggo siguro. Wala na. Mas maayo nga blurred pa tong camera. By the way, pray day na to next year mo palit tag nindot nga camera. And kanang kamera ha, ako na ibutang dire para kamo mga tulog i-focus na kog live. Oh, wala, I'm not joking. Ibutang na ko na dire. Butangan ako sa katao dire para kamo diha magtabi, i-focus na mo diha. Oh, wala ko nang ano. Picture media team studyhin na ninyo kung saon na butanga kanang kamera ha, ibutang na dire ano para duha ang gawas. Makita asa ba na ibutang ang audience para makitaan na mo og namina ba mo og nangatulog gatabi mo diha or nag-cellphone ba mo diha. Next year. Ako na ibutang diya. Dayon, makapalit na po tang nindot, balihon na to, mas klaro. Dito, wala ko nag-joke. Ingana sa Pasay, duha ang ilang kamera. Kung matulog-tulog ka, ang cameraman i-focus, tingala kung nanam ko sa LED.
Dili bitaw. Salamat. Samad mo. Nakuyawan ko babi na ako gisunggo ko. Wala man day. Consider the saints. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great cloud of witnesses, na ay mga saksi, na sa panganod, nga tanaw sa toa, their audience, ga-cheer up sa toa. As the author begins this chapter, he draws our attention back to chapter 11. Kung tanaw nimo ang chapter 11, where he mentioned many of the great heroes and heroines of faith, naa diha ang mga heroes and heroines of faith. Sa chapter 11, tanaw nimo diha, dili na ko mausa-usa, naa diha Joseph, Moses and his parents, Rahab, Joshua and Israel, daghan na diha, Enoch, Abel, Noah, Abraham, Sarah, naa diha. These people are the great cloud of witnesses that surrounds us as we run the race we have been given. Mao ni sila'y gatanaw sa tuwa. 3 truths about these witnesses can give us encouragement as we run the race. Naay tulo. Number 1, they have run the race. Kining mga witnesses, nagdagan na sila sa ilang kaugalingon nga lumba. These were people who ran the race they had given. They did not run perfectly, but they ran. Dili man sila perfect, pero pareha sa tuwa, dili man ta perfect, pero nidagan sila. Pero mo nang, dili ta ngay maulaw, dili ta perfect, hala, padayon, gihapon tagdagan. They did not quit until the race was finished. Wa sila ni undang nga until mahuman ang race. They endured unspeakable pain, suffering. Still, they ran. Dili nila masabtan ang kasakitan compared nato karon. Pero padayon sila. Now they are seated in the grandstands and observe the race we are running today. In doing so, they stand as an encouragement and as a challenge to the rest of us. Hey, kanindot diha nga naay ga-cheer up sa tuwa nga magtan-aw ta sa ilang kinabuhi kung imong hinumon base sa ilang kinabuhi sa Bible sa kalaysod nga ilang nagyan makaana ka, hoy, padayon ta wagay sila ni undang. I believe naa diri ang mga apostles, yes, kabalom ni sila. Giunsa sila ang ilang death, ang ilang giatubang. Ang uban nga apostles gitunga. Ang ilang kamatayon gitunga sila but pasabot gunitan ang imong duha ka paa balihon ka, imagine na dayon nay duha ka gabas di nga tag-as kana bitaw pangbanso. Ing ana, I don't know kinsay namatay, I'll do the research for that. Ing ana sila gabas ang ilang hangtod matunga ang ilang gikan diri hangtod matunga sila, hangtod sila. Imagine nimo ang kasakit ana kay pag agi nimo ana diri dili pa man ka mamatay dayon. Pero mas maayo pagpusilon ka, mas maayo pagdunggabon ka, mas maayo paghiluan ka. Pero kini mga martyrs nga Kristohanon pag imagine nimo ang pain nga ilang perwa sila ni undang. Ikaw, sakit lang imong ipon, gilantan na ka, di nakapakita simbahan. Oh, wala lagi ka atong ay, mo ko, discourage kay ko, wala na. Ini sila, naatay daghang mga nga makahatag nagtong encouragement ba? Maluya ta, pero magtanaw ta sila ang nagian, makaingon ka, Lord, gagamay, radayani, ay! Yan naman,
enjoyed too much freedom right now. Nga naman, kita magod na-enjoy na to ang too much freedom. Gusto ta mo simba, makasimba ta. Gusto ta ano, but there are people, there are countries right now nga dili sila basta-basta makasimba. Yes, in China right now, there are lots of Christian but they are so persecuted. Bisag tan-aw nimo sa internet daghang mga Christian movies diha. O gani. Pero kung tan-aw nimo, wala sila nang undang. If these people could run the race, then so can we. Hey, kung sila makadagan sa ta. Makapadayon ta. None of these were extraordinary people. They are not extraordinary. Nga naay powers, oy wala na sa salida na. They are dili sila extraordinary nga mga tao. They are people like us. Like us. Pareha sa tuwa. Elijah, James chapter 5 verse 17 to 18. Elias was a man subject, like passions as we are. Si Elias usa ka tawo nga ilalom sama nga mga pagbati ingon kanato. Yes, Elijah. Parehas sila sa tuwa. Kung tanaw nimo si Elijah yung kinabuhi, grabe. Giingnan siya adto ka sa Bukchereth, nahubas ang ano, ipakaon siya sa uwak dito ano. Dahil paguman sa kadaugan niya. Paguman din ni daog siya sa mga prophets ni Baal. Nga naay competition. Nga ningon siya, tanaw ni mo ni, ngingnan niya nga, and he prayed earnestly that it may not rain, and it rained not in the earth in space of 3 years and 6 months. Niampo siya nga dili mo ulan, o wala ni ulan for 3 years and 6 months. Who was Elijah? Elijah, parehas sa gihapon sa tuwa. Nga paghuman sa victory niya dito sa Mount ato nga Carmel, nga agyan sa mga tununan ni Ahab, naa sila competition. Imbis ni daog siya, paghuman sa kadaogan, na-discourage siya noon siya. Ang niingon sa Bible, may pagwakoy pulos, may pagpatyon na lang ko ni mo Lord. Di ba? Moabot sa imong kinabuhi nga mayong ka, wa man siguro ko'y pulos. Di ba? Naay panahon nga mayingon ka ba, Lord? Murag wa man ko'y. Bantayin ninyo ni. Naagi victory, pagkahumanan na, naagi discouragement. Kung naagi victory sa imong Christian life, paghumanan na, mubalos na. Mubalos na. Manang, ningan siya, Elias was a man subject like passions as we are. And he prayed earnestly that it may not be rain. Parehas sa tuwa. Kung unsay may gibati nimo, parehas sa pod nang nibati ni Elijah. No excuse. And he prayed earnestly. Og siya miampo nga masibuton nga dili unya mulan. Og wala ni ulan sa yuta ang gikidagayon nga tulo ka tuig ug unom ka bulan. Take note of this. During this time sa pagpray niya, nganong gi-answer siya sa Ginoo ni Ginoo, duol kaayo siya sa Ginoo ni. During the time nga na-discourage siya, nganong nakaingon siya paguman sa victory, nganong wala na siya'y ampu-ampu ato. Unsay usa ka factor nga makaluya sa atong pagdagan, dili naka muampo. O gani, basing ang imong inampuan na lang, muampo na lang siguro kag mukaon ka. O mo gani, makalimot ka gani ka muampog, mukaon ka.
Muna, verse 18, he prayed again. The heaven gave rain and the earth brought fruit. Laliman nga na. Di kampo ni mo, Lord, ayaw paulan na. Di mo uwan. Ni pagkasunod ni ampo na sa paulan na. Ni uwan, dayon, unsa sa kaduol. Unsa sa kasuod, Ginoo. Pero niabot sa panahon, naluyo si Elijah. There were really merely common men and women who evidenced a profound faith in God. If they could live for the Lord and serve Him, then you and I can as well. If they can live for the Lord and serve Him, kung makakinabuhi sila diha o makapangalagad sa Ginoo, anong di matagkapangalagad sa Ginoo? Amen? Number 2, not only they have run the race. Number 2, they have received the reward. Nganong gamay ra kaayo ang magka-receive og award. For example, MVP kay nga naman usa gamay ra kaayo ang tao nga gusto mo sakripisyo para anang reward. Daghang athletes. Pero nganong pastor, nganong na may specific gyud nga MVP, nagi kay nga naman i-reward siya sa lahi gyud nga kay nga naman lahi sa danyang preparation na. These people ran the race and now they are able to rest in the Father's presence. Kini mga tawhana, nidaga ni sila, o karon na-enjoy na nila dito sa langit. Para sa itong pastor, enjoy na dito sila sa langit. Nga, namatay siya with his boot legs on. Wala namatay akong papa nga niundang siya pagkapastor. Pastor, gihapon siya during that time. Gani, namatay siya kaya nga naman, gusto niya ning himuon o tamnan ni, mahimo niya tamnan na tanan dere. Nakapahulay na sila. Because they run well, they have received the reward. The prize is there because they run and they run well. Naka-receive sila kay nga naman, di sila maulaw, mudawat niya sa ilang mga rewards, nga naman, nidagan sila mayo. Dili maayo, kundi lahutay. Again, this should give us encouragement to run for the Lord. When the race is over, we will go to be with Him. We too will receive the rewards earned during the course of our race here on earth. Yay! Naay mga rewards naton niya dito sa langit. Sige lang, padong tadya. What is Paul's expectation? 2 Timothy chapter 4 verse 8. Ablihin ninyo. And I'll break this down. I'll expose unsa din ning nganong nasulat ni niyang 2 Timothy chapter 4. This is the last chapter. Henceforth there is laid upon for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at the day. And not to me only, but unto all them also that love is appearing. Sukad karon adunay giandam alang kanako. Nga usa ka korona sa pagkamatarong, nga ang Ginoo nga matarong, nga maghuhukom muhatag kaniya ni anang adlaw. Og dili ngari kanako lamang apan ngadto sa tanan kanila usab nga nahigugma sa iyang pagpakita. At the time that the Apostle Paul wrote 2 Timothy, he was imprisoned in Rome. Naa siya sa gipriso siya sa Rome, awaiting the moment of his own execution. Kabalo ka, which would be death of decapitation or pugot ulo.
Decapitation. But pasabot, gahulat siya, kaya nga man putlan siya ulo. May naman. However, when we read his final words in 2 Timothy chapter 4 verse 8, we discover that Paul wasn't focused in his own death. Wala siya nag-focus nga, kabalo siya nga, pugutan siya ko. Which would indeed be gruesome. May ka-gruesome ngayon, makalilisang, laliman ka na, putlan ka ko. Na nakakabalo ka, nga gasulat ka ni, naabot sa panahon nga putlan yun ko niya, ani ba? He looked beyond that event to that glorious moment when Jesus would personally step forward to give him a crown of righteousness. Nga pagsulat niya ni, nag-anticipate siya ba, naan niya crown of righteousness as a reward for his faithful service. Nga bisag kabalo siya nga putlan siya sa ulo, bisag kabalo siya nga pero wa siya gatanaw sa iyang death, kundi gitanaw niya ang iyang reward sa crown of righteousness. Today, I want us to look at this word crown. Unsa din yung crown? Di ba sige tagkadungog, crown. The New Testament mentions 5 different types of crowns that will be given to Christians as reward to the various way they run their race of faith. Na ay 5 ka klase nga corona. But before we look at all 5 different types of crowns, first let's look at the word crown to see exactly what kind of crown the New Testament is talking about. Ato sang tanaw, unsa din ibut pasabot sa New Testament ingon sila crown. Para kabalo sad mo, unsa din ibut pasabot ini. In each instance where it is mentioned, it is the same Greek word. The Greek word for crown in these verses is not the word for a royal diadem as a king would wear. Dili siya pareho anang corona bitaw sa hari, dili na mao. Kana bitaw abi nimo kanang corona nga dili di na mao. Rather, it is the Greek word Stephanos. What is the Greek word for the crown? Stephanos. Which describe the crown given to athletes, most notably runners. Nga kasagaran, ihatag ni sa mga athletes, nga katong, especially katong gadagan or mga runners. After they had run the race or finished their contest victoriously, it was generally referred to us as a victor's crown. Kadaugan nga corona. Nga, gihuman nimo ang imong dagan nga na kay corona. Na kay reward. At the conclusion of a contest of a race, a winner was declared and a crown was placed on the champion's brow that was made, yes, sa sauna panon, pine or olive. Dahon ra, olive, branches and leaves. Mingon ka, pastor, mura din ang premyo din na. Branches and leaves, kanang, mura din na. Although the crown wasn't made of expensive material, it was highly valued as a public recognition of the skill. Although, dili siya yung anak kay expensive, pero gi-value siya sa recognition, sa skill, commitment, discipline, endurance, self-control, self-mastery, and training that had enabled the athlete to win the competition. Nga kato de ang value de ana nga kinahanglan in order for you nga naa ka na crown, kinahanglan kag skill, commitment. Usa man ang commitment, every morning, kinahanglan mag-practice ka, matakag sa iyo, mudagan ka, as well as sa Christian life, kinahanglan ang Kristohanon, ni kabuntag, kinahanglan muambasa siya sa Bible, muampo siya. That's commitment. Discipline. This word is very difficult. Discipline. Labi nagsakaon, pildigit ko ani.
Di ko pwede mimong athlete. Pero butang na to ni sa Kristohano kinabuhi mo kag discipline gani. Every day, mubasa ko sa Bible. Discipline. Kinahanglan ako, pakaunon ako akong Kristohanong kinabuhi. Basa. Yes, 2024 na, pangutan-on ta ka, nahuman na ba nimo basa ang imong Bible? Yes, December na, gikan na tong January, nagsugod kag basa, asa nakadapit karon sa imong gibasa? Endurance, self-control, self-mastery and training that enabled the athlete to win, being awarded the victor's crown brought a person great acclaim. Nga di ba lahi ang nigdagan ni kabantay ka, labi na sa Olympics, asa ang kamera? Dito sa iwit o dito sa unang ni ano? Ang kasagarang kamera na, general na, pero labi si Usain Bolt, kay ilamang Usain Bolt, katong pinaka well-decorated nga athlete sa ano, nighuman niya dagan kung siya gimauna, magtapok din ang press sa iya. Lahi ang respeto sa tao. Honor, respect in the eyes of the adoring public. Therefore, it was every athlete's chief aim to obtain this crown for Christians who run the race of faith, wholly giving themselves to pursuing God's plan for their lives. There could be a greater reward than Jesus Christ himself personally placing this victor's crown on their brow. Kanindo tanan ikabot dito. That is in the fact, the promise that Christ makes to Christians who have endured to the end and victoriously finished the race of faith. Kanindot anak nikabot dito sa langit. Awardan ta dito. A day is coming when Jesus will step forward, dressed in the regal splendor of the exalted King of Kings. Di ta maka-dare og tan-aw saya tungod sa glory saya, magduko ta. And He will place a victor's crown. Wow! Makaingon ng ka ba? Lord, salamat of all sa akong nagian, ipadayon ko. The heads of those who steadfastly run the race to every end, the Savior Himself will personally place this priceless reward upon the brows of the faithful. Ibutang sa Ginoo sa to. As noted previously, there are 5 different types of crowns mentioned in the New Testament. Each of these crowns is specific and distinct reward for Christians who have faithfully fulfilled God's call on their lives. First crown, 1 Corinthians chapter 9, verse 12. And every man that striveth for mastery is temperate in all things. Now do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. First crown, incorruptible crown, or crown of incorruption. Paul described this as a special crown given to believers who practice physical self-governance and therefore run a successful race. Grabe ang iyang disiplina sa iyang kaugalingon. Those who practice self-discipline and refuse to let the flesh hinder the race of faith can look forward to receiving this precious reward. Incorruptible crown. Number 2, 1 Thessalonians chapter 2, verse 9. For what is our hope or joy or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? Number 2 crown of rejoicing, or the theologians often refers to this as soul winner's crown. As it is a crown given to those who brought others to Jesus. Hey,
padayon lang soul winning. I appreciate sa inyo ha, nga kanang bitong makadali ra ka ma-converse ano. Ala, ukinsay mo tapad ya. Ala, storyahe lang. Na ay special crown dahil sa mga soul winners. Wala, that's what you call crown of rejoicing. Hoy, di biya lalim mag-soul winning. Kung wa kay guts, wa kay ano, dili biya lalim. Oh, think of the joy those who have brought others to experience a soul winner's crown. Mo nang katulo, 2 Timothy chapter 4 verse 8, mo na itong gibasa refers to the crown of righteousness. This crown is specially designated for those who long for Jesus appearing and live holy lives in anticipation of His return. Mo din siyang crown of righteousness. Hoy, dili biya lalim mupuyo ning kalibutan na nga kanabita mo stand ka sa mubarog ka nga isip Kristohanon. Dili biya lalim. Pero hey, barog lang ta, pabilin lang ta, na they promise ito, crown of righteousness. Mo nagingod ni Apostle Paul, who long for Jesus appearing and live holy lives in anticipation of His return. Padayon lang ta diya sa pagkamatarong. Isindot bang yung sala, oy? Kisa di ganahan sala, God. Nya labi na naata sa atong, si tao gani, sa atong fleshly nga, kisa di ganahan sala. Pero ang imong disiplina nga every time nga naay temptation na nga mubarog ka diha. Sige lang. Nga nagpabilin ka nga diha nga aghop. Pabilin ka nga limpyo diha tubangas Ginoo. Live righteously. Kaana ka naa day crown of righteousness. Number 4, crown of glory. Something crown of glory, 1 Peter chapter 5 verse 4. And when the chief shepherd shall appear, you shall receive a crown of glory that fadeth not away. Kining crown of glory, this is often called the pastor's crown. Mo ni korona sa mga pastor. Because it is a special reward that will give it to shepherds who faithfully pastored and taught God's people. You would do well to read 1 Peter 5 verse 4 again. Yes, may crown of glory. This is intended sa mga pastor, nga katong mga pastor nga nagtarong. Mga tarong nga mga pastor. Nga nagtarong sa ilang Kristohano, sa ilang pagkapastor. And the last crown refers to the crown of life. This crown often referred to as the martyr's crown because it is given to those who suffered for their faith, those who died for Christ, or those who were committed to finishing the race of faith regardless of the difficulties they have encountered in this life. Mo ni gitatawag kuwag sa James chapter 1 verse 12, crown of life. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love Him. Revelation chapter 2 verse 10, for none of these things which thou shalt suffer, behold, the devil cast of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Mo ni siya ihatag sa mga martir. Itong nangamatay mga Kristohanon, nagihimo, gipugutan ang ilang ulo, himuon og suga ang ilang ulo. Imagine nimo ang imong ulo putlon din, ibutang sa puste, butangag gasolina, himuong suga sa dalan. Walay labot sa mga Kristohanon dihang magtapok sila diha sa usa ka arena, then paghuman ipagawas nila ang layon, dayon ang mga Kristohanon they have i-devour or sa layon nga kunis-kunison. Dayon ang mga magtanaw, pakpaka do, mura sila gatanaw. Ang ilang madawat crown of life.
Athletes who prepared, trained, and won their competitions were highly regarded. Yes, katong gipang train nga naka-receive sa competition were highly regarded, lahi ang respeto. Likewise, Christ will have a special honor to those who victoriously run the race of faith. To its conclusion. On that day, in our future, Jesus Christ will step forward to us, will bow before Him and place one of these respected crowns on our brows if He has found us faithful to the task that was assigned to us. There are believers who are still in the fight right now. Yes, parehas ta, naabata sa gubat karon. And their struggle has been great. Ang atong struggles, yes, every day. Labi na karon, naani o pastilan, grabe mo nang gikan sa mga batanon, gikan sa mga kini yun. Struggle every day. Layla, Paul was still in his race when he wrote 2 Timothy chapter 4 verse 8. Sa dihang gisulat ni Apostle Paul ang 2 Timothy chapter 4 verse 8, naa pa sa siyang lumba. But rather than focus on his imminent execution by decapitation, or pugutan yung ulo, ako nang practice giniya. Paul chose instead of focus on the crown of righteousness that the Lord would soon be placing upon his brow. Similarly, if you're running in a fierce race of faith that is requiring every ounce of your spiritual, mental, and physical strength, I encourage you to lift your eyes to heaven and see Jesus with your crown in his hands. One day at your race will be finished. And if you made it all the way to the end, he'll place the crown on your head, a victor's crown for one who finished his race of faith. Okay. Kapoy, yes. Kapoy, draining, pero it will be worth it all. To be honest, sometimes I am tempted to yield to weariness or to wonder if the fight has been worth it. Other times, I know I'm looking at difficult times on the road directly before me. In these vulnerable moments, I often lift the eyes of my faith and focus on the moment when the King of Kings will place a victor's crown on my own head because he found me faithful. Yes, there are times nga magunahuna ka, worth it ba? Padayon tagsimba, worth it ba? Padayon tagpangalaga sa Ginoo, worth it ba? Mo-appeal ko sa car, worth it ba? Mo-appeal ko dira, worth it ba? Manudlok sa mga bata, worth it ba? Nga mo special number ko, worth it ba? Sultian ta ka. Worth, grabe. Naay promise niya na reward dito sa langit. Manang, padayon tayo man. Thinking of that makes me want to stay in the race and finish it all the way to the end. Maguna-una ka. Nunaon mo. I'm sure pagkamatay ni Daddy, giingnan siya. Pangkrasyo. Well done, thou good and faithful servant. Enter thou. Well done. Mintras nga naa pa ta ning kalibutan, gadagan pa ta. Atubang tag discouragement, makaatubang tag difficulties, makaatubang tag mga trials. Dili ta mundang. Stay in the race. Stay in the race.
Manindog ta, mag-pray ta. As the piano playing softly. Lord, salamat sa imong pulong. Yes. Tinood. Not all the times encourage me. Not all the times ganahan mo simba. Not all the times ganahan mo basa sa imong pulong. Not all the time ganahan mo pray. There are struggles in our Christian life. Gani kung imong unahon-naon nga nung nag-struggle kasi Kristiyano kinabuhi. Kulang na disiplina, kulang tanan. Pero salamat, Lord. Naay mga tao nga nag-una sa mo. Naay mga Kristohanon nagihuman nila ilang lumba. Naay mga cloud of witnesses nga nag-cheer sa mga. They are not extraordinary people. They are people like us. Nga maluya sa, there are people like us. Kapuyod. But this is a marathon. Dili ni $100. We need your grace. We need your mercy, Lord. As the year ends, dili pwede, Lord, nga mahuman ang tuiga. And we will just say, we're just going through the motion. Ginahimo na lang namo kay mechanical na lang. Pero wala na ang power. Kaya nga gikapoy na. Wala na power sa pagmanunlo sa mga bata. Wala na powers sa pagkanta. Wala na power sa mga Sunday school teachers. Wala na power sa pagdala sa mga bisita. Wala na power, tanan. Why? Because every one of us and each one of us, kung mag-anas lang tas itong kagalingan, kung pwede pa lang mingon ka, Lord, lami na kayo ndang. Lord, balik na lang. May pabadto sila, nana dito sa langit ay kasakitan. Pero Lord, salamat. I-promise mo sa iyong pulong. Yes, in this world, we will have tribulations, but be of good cheer. I have overcome the world. So I pray, Lord, isip leader ng simbahan, dili pwede nga ipadayon na. Nga dili na mo iset ang among kaugalingon for next year. Nga dili mo pabilin or dili mo endure ani nga lumba. Yes, point number 1 pa to. Mayroon ka, Pastor, salamat sa mensahe. Yes, Lord, Pastor. Kapoy. Wa na ko kasabot, Pastor. Pero gusto kong mabalik, kung asa kong katumit ang real joy yun sa kong pag-angalagan, Pastor. Why don't you come? Be honest to God. Na Lord, dili ko gusto ka magpabilin nga mechanical ang akong pag-serve sa akong Kristohano. Why don't you come in the Lord? Gusto ko, Lord, gamita ko. I will stay on this race. Isang daghang mga trials, daghang mga problema akong ginatubang. Pero dili pwede nga, we will not stay on this race. By looking for those people or witnesses or the saints, ganahan na mo naguna. Uwaw kayo. Sila namatay, grabe ang ilang sakripisyo para
Mupadayon na sila ano. Pero kami sa gagmay lang mga butang di mi kapadayon. Lord, I pray that we will stay in the race. Nga dili lang we will just go through the motion. Dili lang we will just go with the flow, but we will continue, Lord, sa disiplina, as an athlete, as a runner. Every morning we will read the Bible. Every day we will pray. Every day we will set our bars high para dili mi maulaw ni abot diha sa langit ang naay reward nga ipanghatag nimo sa lain-lain nga korona para sa. Salamat. Salamat, Lord, nga imong grasya. Salamat ka. Lord, salamat sa imong katawan nga na. Nagpaubos silang kaugaling. I pray, imo din silang panalanginan pa dayo. Ini mga bago nga na nagpabilin. Pray na ako nga mamutubo pa sila. Nga makapadayon sila silang pagdagan. Kami, Lord, nga taas-taas na among gidaganan. O dili pwede, Lord, nga dili mo padayon, kidaghang gatanaw na mo. Kumingon mi nga, we can be easily discouraged, we can easily, how much more kini mga bagong gatanaw sa mo. Daghag kinahanglang encouragement. So that's why we need to stay in the race. So I pray, Lord, i-bless niyo yung katawan. Panalangini ang ilang mga trabaho. Ini ilang mga negosyo, I know, dahil mga problema, ilang mga tubang, pero Lord, na imong grasya, ihatag, Lord, tigay silang wisdom sa ilang mga trabaho, na mga challenges sa ilang trabaho, labi na nga sila Kristohanon, ang ilang mga kauban, dili mga Kristohanon, pero nagpabilin sila, Lord, ibarog sila nga isip Kristohanon, I know, dili lalim para sila, pero tigay sila grasya, Lord, balusi sila, nga naagi blessing sa ilang kinabuhi. Sa mga estudyante, labi na sa mga estudyante na mo, sa mga batanon nga, easily ra matempt. I pray, bless them, Lord, nga they will look forward. Every time nga sila matinta, every time nga nga tentasyon. Tabangin nga, you will give us victory. As the end of the year, thank you for January until December, Lord. Salamat kayo sa imong protection. Salamat kayo sa imong grasya. Salamat kayo, Lord. Dili mi takos o buot ani mga panalangin nga mong naangkot, pero salamat kayo because we all know deep in our hearts dili mi right all the time. Naay panahon, Lord, nga discouragement. Naay panahon nga we're just doing it because we have to, but wala nang power, wala na. So I pray, tabangin mo ni labi na ang naay mga obligasyon na mga simbahan, Lord. Mga Sunday school teachers, sa different departments, give them wisdom. Nga ma-empower nila, matudlo nila. Holy Spirit, I pray, every time ubarog sila, gabito mo sila. Mga sa labi nila sa mga tudlo sa mga bata, Lord. Kaya naman dako kayo ang ilang role sa pagmold sa mga kabataan. Salamat sa ilang pagsakripisyo. They are not paid. Tabang. Mga choir members. Kabalo ko, it's an extra effort for them every Saturday to come. Sa mga musicians, na Lord, I know nga ang nyawa na kamot yun nga ma-discourage sila para dili sila magamit. Pinindot yun nga magamit sila diha. So I pray nga imo silang tagag kadaugan, imo silang proteksyonan nga every time nga naay temptation nga ilang tanawon nga dili lang nga ilang magpadaog sila kay nga naman labi na naay mga responsibilidad ng simbahan. Tabangi, mga preachers, tabangi, kuyog silang family. Silang trabaho. Pastor Kide, sa family, ako, sa akong family, Lord, bless us. Sa mga katauhan ni mo in Truth Baptist Church, salamat sa mga pastor who have fight the good fight of faith.
He's finished His course. Salamat, Lord. Even sa last breath niya, Lord, kuyog nilang Pastor Kubi, sa mga pastor nga nag-una sa mo, ipakita nila, Lord, gawa sila ni undang. Nagtarong sila pagkapastor. Salamat. Ug angay namo sila sundon ug himuhong ihimplo. So Lord, tabangin mi. Andama mi karon si manaha sa among lahi na sad nga tubangan. Bless Lord imong katawhan, panalangini labi na ilang mga needs, mga parents nga naay mga bayronol, mga naay na sakit, doawa si Lord. Pahimutang tanan. Buhaton mo karon si manaha trabaho, mga negosyo, lahi-lahi dasad. So Lord, tabangi mi, mga katawhan, ayaw sila kalimti, protection ni, labi na Lord, na ay, ako kabalog, unsay, napoy, pero Lord, sa tanan nga members aning simbahan, pray na ko, as a pastor of this church, nga imong protectionan, kuyog silang family, kuyog silang pamilya, mga anak, ayaw silang tuguti Lord, ng madisgrasya, na ay mga dili maayo nga mahitabo silang kinabuhi. Labi na sa mga nagtarong. Sa mga na-discourage, I pray, Lord, give mo silang i-encourage nga maka-realize sila, Lord, nga kumubiya kaning simbahan na mas grabe, mas daghan ang paaboton mo. So tabangi, mga katawhan, gidayeg ka na magpasalamatan sa imong gitagbo. Holy Spirit, thank you. Salamat kaayo. Bless Lord ang fellowship po niya sa Merididis, men, Sikap, young people, Pastor Kidding, Emuwali. Sa nabilin na mo, nga pagbulaton karong adlaw. Salamat kay giday ka na po salamatan. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, manindog na. Balik taon ni hapon. Young people, Sikap, Mary Ladies, and men. Okay, recite. Gihimo na akong kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo, kapartner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pakiglambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian. Sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa akong katigwangon. Ako nasayod nga tiliwala sa mga pagsulay nga moabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madigayaon ug malig-on nga kugmaon alang kanako. Mahimo nako nga malapuson sa akong pag-eskwela nga dili mobiya sa buluhaton sa Ginoo. Mahimo nakong makabuoton ang trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako nga mapalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nakong makabuot ang akong pangandoy nga dili mopalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nakong mapalampuson sa pag-eskwela og trabaho nga dili mawadan og panahon sa Ginoo. Ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan akong relasyon sa akong Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe according to all that is written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying thank you for coming. Stay in the race. See you this afternoon. To God be the glory.